I asked him to take me back to the ranch and he obeyed immediately. Ilang oras lang na makabalik kami sa ranch house. Gulat na gulat pang lahat dahil naka-helicopter ako, although they know that we have that, pero they still did not expect me to come back using it. Sian, what the hell are you doing? Nagpunta ka ng Manila, what's going on? Tanong ko pero hindi ko siya pinansin. And I asked kung nasan si Hailey. Asan si Hailey? Tanong ko at napairap siya. Why are you looking for her? Nandun, pinaglaba ko muna. Sabi niya at nanlalaki ang mga mata ko. What did you just say, Mom? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. I said she's doing the laundry, she repeated. But she is sick, sabi ko, and she sighed in annoyance and rolled her eyes. Come on, Sian, I don't care. It's her punishment. Dahil sa kanya kaya ka nabugbog. She responded and my heart sank to see how my mother became too evil when it comes to Hailey. Mom, I just whispered and laughed pero pinigilan niya ako. Ano bang problema mo, Sian? Don't tell me you already like that girl, sabi niya. I sighed and glared at her. Of course not, Mom. You don't know anything, so please just let me go, I said and pushed her hands away. She asked me that I want to know, but I did not tell her dahil gusto ko munang malaman kung bakit din ginawa ni Dad ay pakasal kaming dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nagpunta ako kung nasaan si Hailey at nagpakatamlay at putla niya. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng awa, kaya nilapitan ko siya, tinilang kamay niya para huminto siya sa paglalaba. Anong ginagawa mo dito? You should rest, sabi ko pero itinulak niya ang kamay ko. Bakit, Sian? Naaawa ka ba ngayon sa akin? Dahil ba, hindi ko gustong marinig ang mga paliwanag niya dahil wala akong oras makipagtalo at napakasakit na ng ulo ko para pakinggan pa siya. Kaya naman I pulled her and carried her like we were just married and she was resisting. Ibaba mo ko. Kung naaawa ka sa akin matapos mong malaman, wala akong pakialam dahil wala akong puso, Sian. You never tried to stop your mom. Sigaw niya at kung ano nang sinabi niya na ikinainit lalo ng ulo ko. Huwag ka nang manlaban pa. Just shut up that mouth or I will kiss you, sabi ko and she instantly shut her mouth. I intentionally said that to keep her quiet and it worked, but I really did not mean to kiss her. It's just my way to keep her mouth shut. Takang-taka namang nakatingin sa akin si Ate Rowena habang buhat ko siyang pabalik sa kwarto niya. Even Mom was surprised to see me carrying this woman. Ibaba mo ko, sigaw ko kay Sian sa nanghihina kong boses. Masama ang pakiramdam ko pero hindi yun naging hadlang para kay Ma'am Odette para hindi ako utusan. She is worse than ever. But it hurts me a lot that I'm starting to hate that stepfather I used to love and the reason kung bakit ako pumayag na magpakasal kay Sian. I want to save him from death pero ngayon ko lang naramdaman ang ganito kalalang galit. Nagpumilit ako kay Sian na ibaba ako. Sa sobrang hina ng katawan ko, hindi ko magawang labanan ng pwersa niya. I continued to resist but he threatened me in a way that I never expected. Huwag ka nang manlaban pa. Just shut up that mouth or I will kiss you. He stared at me and I immediately shut my mouth and just held his neck in peace. Habang pataas siya ng hagdan, nakatingin to ng diretsyo. Habang ako na may nakatingin sa mukha niya. Habang nakatitig ako sa sugatan niyang mukha, bigla ako nakaramdam ng kakaiba sa aking puso. Hindi ko maunawaan. Hindi ko magpaliwanag but this time, I found him so attractive and charming. I looked away instantly when I realized what I just felt. Baka nagkakaganito ako dahil unang beses kong makaramdam ng ganito. Nang buhatin ako at ang pilitin akong manahimik na lamang. Pagkarating namin sa kwarto ay binaba niya ako sa kama at nagtamang aming mga mata. Nakaramdam ako ng pagbilis ng tibok ng puso ko kaya naman lumayo ko ng kaunti na hawakan niya ang aking mga kamay. Hailey, I'm really sorry for what my mother did, he said in a soft and sincere voice. Yon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang humingi ng tawad at napaka-sincere niya iyong sinabi. I know he meant it. Dahil ba nalaman mo ng katotohanan? Bigla ko namang tanong at bigla siyang napayo ko. You should have told me, sabi niya. Kapag sinabi ko ba maniniwala ka? Ang nanay mo, ang lahat ng tao dito. Lahat kayo tingin sa akin ng isang babaeng ang habol lamang ay pera. Sagot ko at napatahimik pa siyang sandali. Alam ko masasakit ang sinabi ko but I am just stating the fact. He treated my hand and sighed. Kung ganun bakit ka pumayag? Nagtataka siyang tinanong. Because your father threatened me. He would kill my stepfather kapag hindi ako pumayag na pakasalan kasi yan. Alam ko binalaan na ako ni Sir Charlie na wag sasabihin ang katotohanan.
Wala naman akong balak sabihin pero naging emosyonal na ako kahapon matapos na nangyari sa akin at wala na akong magagawa kundi ang sabihin na ang lahat-lahat para matapos na rin lahat ng ito. Gusto ko mainis sa kanya pero nung makita ko ang sugat niya sa mukha, naalala ko nangyari kagabi at di ko na napigilan ng sarili ko na maawa sa kanya. Dahil putok pa rin ang labi niya at may pasapa ito. Inaplos ko ang mukha niya at napabuntong hininga. You should have left me and let me die. Hindi ko alam kung bakit yon ang lumalabas sa bibig ko pero marahil fresh pa rin sa isipan ko kung paano na ako nakamuntikan, gasain ng mga lalaking iyon at gaano kasakit sa akin ang lahat-lahat. Suko na ako. Pagod na ako. Sian's perspective. Nagulat ako nang haplusin niya ang labi kong may sugat pero mas nagulat ako nang bigla siyang lumuha at sinabi mga katagang iyon. Hindi ko alam pero ramdam ko ang bigat na daladala niya. Gustong gusto kong kausapin si Dad kung bakit niya ito ginawa sa aming dalawa. Pero gusto ko makausap siya ng harap-harapan. You should rest. Tangi kong sagot sa kanya at iniwan ko na muna siya. At bumaba para kausapin si na Ate Edna. Ibinilin ko sa kanila na alagaan si Hailey at mukhang nagulat pa sila sa sinabi ko. Pero hindi ko na lang sila pinansin. Gayon pa may narinig ni Mom ang bilin ko at tinila ko papunta sa kwarto niya. Sian, what the heck are you doing? Bakit para nag-aalala ka sa babaeng iyon? Tanong niya. Mom, it's because hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Sasabihin ko sanang ginawa ni Dad pero natigilan ako. Hindi ko gustong sabihin pa sa kanyang katotohanan hanggat hindi ko pa nalalaman ang totoo. Tumingin ako sa mga mata niya and answered. Just let her rest, Mom. May sakit siya. Besides, ikaw ang dahilan kaya please, Mom. Lubayan mo na muna siya kahit ngayon lang. Nanlalaki ang mga mata niya at galit na sinabi. What's going on with you? I'm just doing this for you. Gusto ko lang naman na sumuko na siya. Huwag kong sabihing nagkakagusto ka na sa squatter na yun, Sian. Hindi ako papayag. Sigaw niya. Mom, enough. Hindi ko gustong babaeng yon. It's just that hindi na tamang ginagawa mo. I don't want to fight with you. I have to go. Sabi ko at iniwan na siya kahit pa may sinasabi pa siya sa akin. Agad kong kinausap ang private investigator ko at iniwan na siya. Kung may nahanap pa siyang corner ni Dad sa step ni Hailey at kung paano siya nagkaroon ng utang kay Papa at kung paano sila nagkakilala. Nalaman kong kaibigan siya ng dating trabahador ni Dad. Humiram to ng napakalaking pera kay Papa. Tinanong ko kung bakit pero wala siya nahalungkat at ang nakapagtataka nakatira sila sa maliit na bahay. Kaya naman di ko alam kung saan niya ba ginamit ang pera na hiniram niya at kung paano. Bakit siya pinahiram ni Dad ng ganun kalaking pera? It is stressing me so hard sa lahat ng mga nalalaman ko, and I still could not believe that my dad can do things like this. I never thought that he could threaten someone. Pero bakit? Ano ang meron si Hailey para ipakasal niya ako sa kanya? Yon ang malaking katanungan sa akin. May bagay ba kay Hailey na hindi ko pa rin nalalaman? Hindi kailanman ako pinakailaman ni Dad sa relationship status ko, kaya naman hanggang ngayon litong-lito pa rin ako. Di na ako makapaghintay na makausap si Dad kaya tinanong ko sa sekretary niya kung kailan ba siya darating. And she said that he would come back next week. I can't wait to see him again. Anong tinatago mo, Dad? 5 araw na nakakalipas at hindi ako hinayaan ni Sian na gumawa ng kahit anong gawaing bagay. Hindi rin ako pinalalabas ni Ate Edna dahil bilin daw iyon ni Sian. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging manhid niya ay may nakatagong kabaitan. Hindi ko pa siya nakikita matapos ang huli namin pag-uusap. Si Ma'am Odette din ay hindi dumarating dito sa kwarto para utusan ako. Sabi ni Ate Rowena nag-usap daw ang mag-ina at pinilit ni Sian ang kanyang ina na pabayaan na daw ako. Bagay na hindi ko naman inaasahan na gagawin niya. Gayon pa man hindi ko pa rin maalis ang kaunting galit ko sa pamilya nila matapos lahat na nangyari. Mabuti na ang pakiramdam ko at naisipan kong bumaba na. Nakasalubong ko naman si Ate Edna sa baba at mukhang gulat pa ito na makita ko. Hailey, bakit ka bumaba? Dapat nagpapahinga ka lamang. Sabi niya sa akin at agad akong nilapitan. Maya-maya pa'y dumating na din ang dalawa at tulad nga ni Ate Edna, tinanong din nila ako kung bakit ako lumabas ng kwarto at natawa naman ako. Agad ko silang hinilang 3 at niyakap na mahigpit. Ayos lang po ako dahil mabait at magaling akong nurses. Ngiti ko sa kanilang 3. Hindi ko man sila kaedad ay masaya ako dahil nandyan sila para sa akin. Mukhang magaling ka na nga at gumingiti ka na ulit.
Pero kung ako sa'yo, huwag ka na munang muling bumaba. Kung ako sa'yo, magsakit-sakitan ka na muna para hindi ka naman makita ni Madam at baka mabinat ka pa kapag ka ikaw naman ang napatripan niya. Bulong ni Ate Cora. Napangiti ako at natatawa sa sinabi ni Ate Cora. Pero ayoko namang gawin yon. At saka isa pa, naiinip ako kapag nakakulong lamang doon. At saka mas lalo ko naiisip ang lahat kaya mas maganda nandito na lamang ako. Kaya nga naman, Hailey, ayaw namin may mangyari sa'yong mas malala. Mabuti na lang kinausap ni Sian si Madam na wag ka munang uutusan. Sabi ni Ate Edna at muli ko silang niyakap at tinilikan sa pisngi, isa-isa at nagulat pa sila. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ba't nag-iba si Sian. Marahil dahil alam niya na ang katotohanan. Salamat po sa pag-aalala ninyo pero ayos na po ako. Sabi ko nang biglang napadaan si Sian at napasulap lamang sa amin. Bigla naman ako napabitiw kina Ate Cora at naging seryosong mukha ko. Napatingin din ako kay Sian pero umiwas sa tingin at saka umalis na papunta sa labas. Hindi ko alam kung anong gagawin pero gusto ko rin magpasalamat sa kanya kahit inis ako sa kanya. Nagpaalam na muna ako sa tatlo at agad nang sinundan si Sian sa labas. Medyo nakalayo na siya kaya tumakbo pa ako para lamang maabutan ko siya. Sian! Tawag ko sa pangalan niya at agad naman tong lumingon. Seryoso ang mukha niya, tulad lamang ng dati, kaya naman nahihirapan talaga akong basahin siya. Lalo na nga't parang bumalik siya ulit sa dati. What? Mahina niyang tanong. Hindi pa ako umiimik ng ilang sandali. Huminga ako ng malalim at iniisip kung tama bang ginagawa ko. Gusto ko lang magpasalamat, sabi ko. For what? Malamig niyang sagot. Sa pagtanggol mo sa akin at dahil din sa'yo, nakapagpahinga ko. Sagot ko at napayuko ako. Kinakabahan ako na hindi ko alam. Sasabihin niya pero inintay ko siya magsalita. You don't have to. Quits na tayo. Sagot niya na kinataas ng kilay ko. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin kaya tinaas ko ang ulo para tingnan siya sa mata. Anong ibig mong sabihin? Anong quits na tayo? Tanong ko sa kanya. I am so confused kaya tinanong ko na siya. He just stared at me. I am observing him, waiting for his response and the way his shoulders drop. I knew he just took a deep breath. You took good care of me when I was drunk and I just paid off my debt. Sagot niya at saka ako tinalikuran. Hindi ako nagsasalita dahil bukong akala ko nag-aalala siya sa akin. Yun pala, bumawi lamang siya sa ginawa ko sa kanya. But he said sorry to me before at akala ko that time ayos na kami. Pero he is still before us cold and hard to read. Malabo nga siguro magkasundo kaming dalawa but still, I'm thankful to him for what he had done for me. Pero kailangan ko pa rin siyang kausapin tungkol sa mga nasabi ko sa kanya. Sian, muling tawag ko sa kanya. Napahinto ito sa paglalakad at nilingon akong muli. What is it this time? He asked and he sounded annoyed. Lumapit naman ako sa kanya. Gusto ko lang sana ipakausap na wag mong sasabihin kay Sir Charlie na alam mo na ang totoo. Dahil lang ako kung hindi ko yun sasabihin kahit kanino. Sabi ko. And why would I do that? Nanlaki ang mata ko at kinabahan. Dahil baka sabihin niya kay Sir Charlie kaya naman wala ako nagawa kundi sabihin sa kanya. Please Sian. Dahil baka may gawin siyang masama-samain ko. I risked everything for him at ayoko masira yon. Pagmamakaawa ko sa kanya. How stupid. Narinig kong bulong niya sa akin. Ha? Tanong ko dahil nagtataka ako sa naging sagot niya. Hailey, I don't know but you always annoy me. But don't worry, I won't tell Dad. You happy? Sabi niya. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Humingi lang naman ako ng pabor na wag niyang sasabihin sa tatay niya ang mga sinabi ko. Nakakairita ba yon? Hindi ko alam kung bakit naisip ko na mabait din pala siya but this time, I'm starting to doubt my thoughts. Masyado lang ata ako nadala sa mga ginawa niya para sa akin that I thought of him as one of a kind person kahit papaano. Well, matapos nun bumalik ako sa ranch house at doon ko nakasalubong si Ma'am Odette, ang taong nang iwan sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero inirapan niya ako. You're lucky. I am no mood in doing something with you today. Sabi niya at saka umalis. Napahinga ako ng malalim dahil akala ko ay may hindi na naman maganda mangyayari. Pero buti na lamang wala siya sa mood na pinagtripan ako. Ngumiti ako at saka pinuntahan ng tatlo at kilalit sila na tutulong ako sa mga ginagawa nila. Wala naman si Ma'am Odette na mag-uutos sa akin. Hindi ibig sabihin di na ako tutulong. Nagkukulitan pa kami dahil ayaw nga nila akong payagan. Pero syempre hindi ako nagpatalo at wala silang magawa kundi hayaan akong tumulong pero habang naglilinis.
Naalala kong sinabi ni Sian, "Hailey, I don't know but you always annoy me." Ayos ka lang ba, Hailey? May nararamdaman ka bang masakit? Bigla ako nagulat sa tanong ni Ate Cora. Po? Bigla ka kasing huminto at natulala dyan. Paliwanag niya. Ngumiti ako sa kanya at sinabing wag niya na lamang akong pansinin at itinuloy na lamang ang ginagawa namin. Sian's perspective. Nang pumasok ako sa ranch house para kunin ang cellphone ko na naiwan ko sa may sala, nakita ko si Hailey, kausap ang 3 katulong. Nakangiti ito at tumatawa habang niyayakap ang 3. Masaya ako makita siyang maayos na, pero napahinto ako at napatitig na mapansin ko ang kakaibang ngiti sa kanya. Wala ako nakitang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam pero matapos na nangyari, matapos ko siya makitang umiyak at sabihing sana hinayaan ko na lang siya mamatay, nagagawa niya pa rin ngumiti. Also, knowing what his father did, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang mga ngiti niya. Pinagmasdan ko siya sandali nang bigla ako nakaramdam ng kakaiba sa puso ko. Ewan ko but I think I'm starting to get interested in her. Kaya naman mas pinili kong umiwas dahil hindi tama na magkaroon ako ng interest sa kanya. I don't want to trust anyone again. Palabas na ako pero mukhang napansin niya ako at nagkatinginan kami sandali pero agad din akong lumabas at nagulat ako na sundan niya ako at nag-usap kami sandali. Nagpapasalamat siya sa akin. Masaya ako marinig yun but I don't want her to think na I'm starting to think for her kaya naman I just told her na ginawa ko lang yun bilang kapalit ng pagtulong niya sa akin nung nalasing ako. Matapos nun akala ko tapos na kami mag-usap pero muli niyang tinawag ang pangalan ko and I was irritated. Kaya naman masungit ko siyang nilingon and I did not expect ang naging sunod na usapan naming dalawa. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na wag kong sabihin kay Dad ang mga nalaman ko dahil ayaw niyang mapaano ang stepfather niya. Hindi ko alam pero kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. So I squinted my eyes at her in annoyance and rolled my eyes after. Hailey, I don't know but you always annoy me. Sabi ko sa kanya dahil naiirita ako marinig yun mula sa kanya. Napakalaking bagay ang ginawa ng tatay-tatayan niya but she still thinks about that monster's safety. She should have cursed him. Ayoko mainis lalo. Kaya naman sinabi kong hindi ko sasabihin yun kay Dad at saka siya iniwan at pinuntan si Alice. Pero bigla ako nahagilap ang kabayo ni Harold. Naalala ko tuloy si Claire at siya. I never expected na makikita ko silang dalawa at hindi ako makapaniwala na nagkikita pa rin sila after all they did. Wala ba silang pakialam sa nararamdaman ko? Sian's perspective. Lunch na ng mga trabahador. Ayoko munang kasamang kumain si Mom dahil alam ko napakarami niya ulit tanong sa akin. And I did not want to argue with her about Hailey over and over again. Papunta ako sa nagsasalo-salo mga trabahador. May kitchen din sila at resting area pero madalas silang nagsasalo-salo sa labas ng papag na parang napakalawak na kama na gawa sa kabayan at doon sila nagsasalo-salo para kumain ng tanghalian. Na makarating ako doon, nagulat silang lahat at agad akong binati. Tinanong pa nila ako kung may kailangan daw ba ako at napadaan akong bigla. Nahihiya naman akong humaplos sa bato ko. Piniliwanag na gusto ko makisama sa kanilang kumain at tila ata nagulat pa sila sa sinabi ko. Napangiti ako at bumuntong hininga sa tuwa. Nakakatawa kasi ang mga reaksyon ng mukha nila. I frowned and said, "Bakit mukhang gulat na gulat kayo? Eh dati naman tayo nagsasalo nung bata pa ako kasama ni Dad." Napakarap ang iba at nahiyang tumitig sa akin at bigla na lang akong inakbayan ni Kibby. "Ayun no, may nagbabalik." Sabi niya at ngumisi naman ako sa kanya sabay tingin na masama sa pag-akbay niya sa akin. At gumisi siya sa kalamay na ilang hakbang lang naman sa weekend. I don't know what his deal but I chuckled how cute this boy grown up. "So, what are we having for lunch?" Ngiti ko nang biglang may sumigaw at lumabas sa pintuan ng workers' rest house na may daladalang dahon ng saging. Sa sobrang dami ng dala niyang dahon at haba nito'y natatakpan na mukha niya pero kilala ko ang boses niya. "Kakain na po tayo!" Sigaw niya at lahat napatingin sa kanya habang papalapit siya at bigla niyang nilapag ang mga dahon sa may papag at nang di matatakpan ang mukha niya. Nagulat siya nang itaas niya ang ulo niya dahil magkaharap na kami. The situation is awkward pero ewan ko. Natatawa ako sa gulat na ekspresyon ng mukha niya ngayon. "What? Looks like you've seen a ghost." Sabi ko at napakurap siya.